Pumanaw ang kanyang bunsong apo. The Hermosa family arrived at the hospital early in the morning. They had used the chopper to reach their destination quickly. Tahimik na lumuluha sila Keith at Biel habang kulong ang mga kamao. Kapwa ninahawak sila Zack at Naga na nagtatanong ang mga mata sa kung anong nangyayari. Samantalang hindi napigilan ni Donna ang napahagulgol na makita sila ng pamilya ng bunsong kapatid. Liam comforted her. Umiyak ang umiyak si Donna sa dibdib ng lalaki at halos babatig ng iyan. Ano ba inisip niya? Donna whispered in between her sighs. Walang anumang sinabi si Liam, kundi hinaplos ang likod ni Donna at tinilikan sa puno ng kanyang ulo. Kaso na, bulong ng lalaki. Dumating pa ang mga kalas ng Valeria at Ivana. A group of bodyguards surrounded them. At dahil reaction niya sa Donna, biglang nabot na si Valeria at halos simatay na sa pagpagulat. Mabuti nilang agad na agapan ng mga doktor na doon. Emmanuel was under monitor of the doctor as well because there were symptoms that he might suffer another cardiac arrest. Tumaas kasi ang presyo ng dugo nito nang malaman ng masamang balita. Farah and Jackie were inside the intensive care unit. Maraming aparate nakakabit sa katawan ng dalawa. Unang tingin pa lang, nakakapanlumo na. Farah had suffered a severe head injury. Kitang-kita ang makapal na benda na nakapulupot sa ulo nito. She was breathing through the help of oxygen. Doctors kept on monitoring her. Dahil, kumpara kay Jackie, mas grabe ang pinsala ng tamo ni Farah. Jackie appeared to have a leg injury. Naka-braces kasi ang paa nito at maraming benda at splints. Although the doctor said that most likely, Jackie would regain his consciousness in no time, but they could not be complacent. Oras na magkaroon ito ng ibang komplikasyon. Tiyak na rin ang ibang buhay nito. The family silently mourned. Sabi ni Mami may pupunta Sila din nagkasikaso ng bangkay. Kailan ba yun? At itingal rin sa pamilya nito ang masamang nangyari. Parang pinagsakuba ng langit at lupa ang mga. The couple could not even witness the Venus prayer in the next few days. Kapwa nakarating ang mag-asawa at walang nakakaalam kung kailan sila magkakaroon ng malay. Tulalang nakatitig si Remy sa mausoleum ng Colina Harbasa sa hindi kalayuan. Naroon halos ang buong mag-anak, pati ang mga Chaudhary, dahil sa libreng nagsitura. Nasa loob siya ng kanyang sasakyan habang nakamasid sa malayo. Biglang tumigas ang kanyang ekspresyon. Pinunas ang kaluluha. She wore her dark sunglasses and let out a sigh. That is Wala daw siya sa bahay. Yes, Sino? Wala daw sa bahay si Ate Beng. That was it. She tried to convince herself. Sabi niya ano, Walang anumang ako wala ako sa bahay ngayon.